Kumbaga, hindi naman siya ganun kadalasan na napipick up, but there are some niche instances na pupwede siyang lumabas dito. And I think these are one of those cases na yung Fanny, ang magiging main target talaga is gonna be that gold laner dahil doon sa kanyang mobility. But maybe, just maybe, Netsuki can use that second skill right on time habang wala pa yung cutthroat para manatiling buhay and dish out the damage that they need. Honestly, it's just a balance na hinahanap dito ng Smart Omega. They just need to not be overrun by TNC in the early game. If they're able to do that, pagdating ng mid game, malaking problema itong Fredrin, Eve, and Khalid, yung trio mid ng Smart Omega. Kung maaalala nyo, ganito yung itsura ng M5 Grand Finals, front-to-back composition para sa barangay. Wow, para bang bumabalik talaga tayo sa 2023 when we look at the meta right now in Season 17. Welcome to game number 2 of TNC kontra Smart Omega. Nakalamang na ang Omega in game number 1. Ang tanong ay tatapusin na ba nila ang serye na ito to secure their first win? O makakabalik pa ba ang TNC Pro Team? Right now, wala pa naman tayo nakikita na sobrang aggressive moves from both teams. And tol, pangalawang beses na to na meron tayong nakitang throwback kasi nung match 1, we've seen somewhat the Benedetta. It has been appearing every once in a while, pero yung ganong klase ng performance is what we've also been expected galing dito kay Netsuki na maaasahan natin towards the early game at kung paano yung magiging rotation niya towards those first two turtles. Grabe yung MLBB ngayon, no? Welcome to the Dark Age. Bakit? Kumbaga kung ano-ano na lang lumalabas. At hindi lang yan, hindi na nga natin pinansin yung YSS Gold, pre. At Well, yung YSS Gold medyo common trend tayo para sa Prexiva. Still good? okay pa naman. Sakitan lang ng bagya. Pumunta na tayo sa 2026 Midnight Hans na Fast forward, no? mas nagulat pa tayo sa Brody kesa sa YSS Gold. Let that sink in, no? Parang kung may coma ka ng 2024 at nagising ka ng 2026 at yan ang narinig mo, magtataka ka talaga kung anong nangyayari. Yung favorite line ni Uomi dati, yung kumbaga pag tinanong mo daw yung tao ng 2022 na maniniwala ka ba na magtatapat sa gold lane si YSS at si Brody, ang sasabihin sa'yo, hindi. Hindi. Bakit nga ba maniniwala, di ba? Minsan nga sasabihin mo, at some point, nalilipat sa isang team si ganito sa isang team, magugulat ka, di ba? Parang hindi totoo eh. Parang hindi totoo. And right now for TNC Pro Team, tahimik ang kanilang early game. Malapit na lumabas ang pinakaunang pagong natin at mukhang sakitan na naman sa mid lane ng ating Likod! Sa may batalikodan, si Chakno at si Ryzen ang kanilang unang gigitilan. And that is gonna be the first blood para sa TNC. At mukhang first turtle na rin ata. Hahawakan na ito ng TNC Pro Team. Nariyan pa rin si Perks. James going in. Bravest Fighter, kanyang gagamitin si Trimar. Medyo alagwa lang ng konti pero si Chakno, Zaida nandun sa may pagong. Mapapabagsak nila si Trimar pero mapupunta kay Zaida ang pagong. Pulasan ngayon ng TNC. Nakuha na nila ang kanilang nais. Yeah, this is the problem of facing this set yan. Even though you have a Khalid and a Fredrin, yung Pokemen, aray ko! Biglang nawala yung isa sa mga miyembro ngayon ng Smart Omega Perxiva. Hindi inasahan yung damage output. Ang lalati kasi nung Pokemen, nung Hilda at saka Zetyan. Kung baga may protection ka na, may long range poke damage, camera from the Zetyan. Kapag pinilit mo talaga na pasukin yung lineup dito ng TNC, then that's the time that you get punished by the Fanny of Zaida. Oh, look at this. Gumagante. Itong si Zaida, sinusubukan niya talaga makawala at yun ang kanyang magiging kaso. Still gonna be safe pero unsuccessful yata siya sa pagkuha noong purple objective, or is he? Either way, he gave them a hard time. Oo, tsaka para bang naparotate ng maaga si Netsuki doon. And so far, 2-1 pa rin ang ating kill score. Lamang pa rin naman ang TNC Pro Team. Benny Cutie still going in for his aggressive ulti here. Pero mukhang hindi tatama. Makakataks naman si Perxiva. Overall, TNC Pro Team talagang anytime that they find an opportunity ay sinusubukan nila. Yeah, nakakuha nga ni Zaida yung purple buff kanina. And this is a big resource that Smart Omega committed. Walang flicker yung Brody. So kailangan nila protektahan itong bottom part ng mapa. Kung makikita nyo, nag-gravitate towards the Brody yung buong barangay. Literal nilalagyan ng mga checkpoint para hindi mapasok si Netsuki. But that just means na, Zaida, kung saan mo trip mag-farm, bahala ka sa buhay mo. All good eh. Kasi
from what I can see and observe, nakuha din ni Zaida yung purple buff nung kanyang katunggali. So this is already TNC. Online itong si Zaida, hinihintay ko lang yung kanyang cutthroat and there she is. Pero si Perxiba, kahit mag-heal, walang mawawala sa kanya kundi ang kanyang buhay as another one's been taken down. May mga bagay talaga na hindi makukuha sa dasal. Kailangan may galaw din. And we did see na sinubukan niyang igalaw doon. A perfect timing on that second skill. But sadly, ibang klase na kasi yung damage ni Zaida eh. Wala eh, talagang ginilitan eh. Kahit nagdadasal, ginilitan eh. Walang aawang pinaslang nung Fanny yung Kalin. And this may top lane. 1v1! 1v1 with a great one kasi si James. 3 more, makikita mo naman ang flicker papasok. Outplayed as James gets 1 up kontra sa kanyang XP lane combat. And then, dito naman sa may bandang ilog, safely securing ang TNC. So kahit merong outplay ang Omega, tuloy-tuloy pa rin ang kupunan ng Phoenix Army. Pulasan, back and away. Simpleng kuha ng purple. In-out mula kay Zaida. Hindi makakuha ng purple. Oo, tapos na pa retry pa siya, no? So that secures at least maybe another kill on Perxiba. Killing spree para dito sa Fanny at hindi pa nga sila tapos. Hindi pa talaga sila tapos kasi si Netsky, iba pa to yung kanyang turned apart memory pero tila wala siya naalala dahil walang lumabas sa kanyang skills at that moment. It's TNC holding on to a 2K gold lead. Hindi lang si Netsky wala naalala. Ngayon ko lang ulit narinig yung torn apart memory. Napakatagal na simula nung huli nagamit yan. And napakatagal na rin simula nakahinga dito yung Smart Omega. TNC just looking all over the map. You have Zaida coming in thrice sa purple buff. Sinusubukan niya na nakawan ng purple buff itong si Ryzen. Even using the blind retry trick na pwede mo kasing retryhin yung purple buff kahit wala ka sa loob ng bush. Basta kita mo yung heroes ng Smart Omega. Unfortunately, medyo miss time na ng konti. Pero even after that, he's still able to freely go around the map and look for kills with this combo mula kay Chaknur pati na rin kay 20QT. And it's honestly nakakatawa nga kapag iniisip mo na naharangan siya ni Perxiba, tapos parang nagbago bigla yung utak ni Zaida. Sige, ikaw na lang. Hinabol niya all the way to the elbush at para lang actually less than 3 seconds ang kinailangan ni Zaida para ma-secure yung kill na yun. It will be TNC probably be able to defend that top lane ng Bagya. Pero so far for TNC, hindi pa naman ganong kalaking gold lead nila. I think Omega could still fight. Yeah, pero solido yung naging simula nitong si Zaida. That is a dream start para dito sa isang Fanny roaming around, especially with the broken walls na meron tayo ngayon. At si Chaknu nagbibigay ng karagdagang impormasyon. Perxiba will also be doing the same. The damage is gonna be there, pero si Benny Q, trabaho lang ang kanyang nais at pagiging simple lang ang pag-atake. Pero ito na ang simula sa tulong ng Fury of the Phoenix. May stunts na mangyayari, pero si Chaknu ang malaratagan na damage output sa ngayon. Ryzen magtuton, 3 more makakatakas pa na. And then, Zaida's gonna be doing the same. James nakaabang. Is TNC aware of his positioning? The answer is yes. Andun yung iba sa pagong, pero si Zaida nasa kabila. Nasa starting line na si Zaida for a potential finish on this turtle. At lilipad na nga, Zaida looking for the potential steal. Papasok sa likod! Nagpas kalahati na yung buhay ng turtle, pero may taunts! Kahit si Ryzen na makakuha ng pagong. Turn, lock para sa kupunan ng TNC. Si Trimar magbaback away. Si Benny Cutie will be there. And Chakno still gonna be giving away some sort of information. Pero ito ang kabaliktaran ng nagiging ganap sa ngayon as Chaknu trying to dish out some info on Netsky. Benny Cutie doing the same, pero si Zaida, tinan mo dun sa may bandang kabila, medyo naging aware na itong si Ryzen. Kaya naman sasama ang kanya mga kakampi para hindi basta-basta maagaw ang orange at posibleng makapatay pa siya dito. At ayun yata ang magiging kabayaran. Hinabol sa langit ng torn apart memory. Netsky gets his first kill of the game. At parang ganun lang ay bababa na ng 1,000 ang gold lead ng TNC Pro Team. At papasok na ang Omega sa loob ng jungle ng Phoenix Army. Ito na yung Lord Objective Man, yung purple buff. Si Zaida nakuha na ng barangay. A bit greedy mula doon sa Fanny to invade a Fredrin. Fredrin pa rin yan. And because of that, they will lose momentum. Wala ng energy buff. Si Zaida rito, wala na siyang purple, and this is the time for Smart Omega to try and take control of the map. At ito yung gustong-gusto ko yung sinabi mo, Midnight, yung Fredrin pa rin yan. At some point, even if sobrang lamang mo na talaga, if you're up against a Fredrin, yung crowd control pa rin talaga yung kailangan mong isipin. And let's not forget, yung torn apart memory, since ang tagal na natin hindi nakakita ng Brody, sumusunod kasi yan kahit saan ka pumunta. Kahit anong cable mo, may naaabutan ka niyan. Oh, James? But it's not gonna be as impactful ngayon
Kasi Ayan na. wala nga yung Round kanyang two. purple objective. Pero ito, round 2. Actually, 2v1 scenario. Pero si Zaida and 3mar, hindi maliliigan itong si James. Okay para sa XP lane ng Omega. Alam mo ito, si James, isa talaga sa pinakamahirap patayin na explainer to no? Talagang sagad-sagad. Alam niya, pag pwede siyang mapatay ng mga kalaban, he will take safe positions. Pero kapag hindi siya kaya patayin, he will be aggressive on the map. So TNC, even though nakapagpa-force sila ng disengage dito mula kay James, that's still space para kay Netsky. And it's a may Lord fight. Si Prexiva nakakaharap na kanina, hindi siya makaabante pero ngayon pwede niya nang gawin to kasi medyo nakakatakot din naman yung lingering crowd control mula dito sa Smart Omega. And speaking of space, no, mukhang yan ang gustong bilhin ng TNC Pro Team by sending out split pushes on the side of Zaida. Still 3-1-1 sa larong ito habang sinasayaw na ng Omega ang Lord. Ito rin siguro yung mahirap i-replyan, no? If you are Omega, wala ka masyadong pangsagot doon sa Fanny na kayang mag-split push. Ano magiging magandang bagay ngayon para sa TNC is the fact na lalaban sila ng may purple objective na itong si Zaida. That's what they've been missing over the last 2 or 3 minutes. Kaya nagkakaroon ng bahagyang kalamangan yung Omega pagdating doon sa mga team fights. Zaida is gonna be their main axis para maka-atake pero may conceal na gagawin. Si Percy ang kanila mahahanap at mukhang aware na itong roamer ng Barangay. Ryzen mukhang haharap na naman. It's gonna be a taunt para dito kay 3mar. Ryzen na atake ulit. And then a stop mula kay Benny Cutie. Retreat from both of the teams. I think this is the best part, no, dahil naka-Brody sila. Kapag Fanny lang yung mag-isa na pupunta, alam mong makakatakas because of the corrosion strike na kayang mag-reposition ng Brody na ito. Pero sisimulan na nga ng Omega ang Lord at mukhang TNC Pro Team ang susubok. Hindi, TNC ata ang may hawak nito. Tol info kay Chakno. Sabi niya, andito na yung Smart Omega. Andito naman yung Fury of the Phoenix. And then Zaida takes another Lord para sa kanyang kubunan ng pinakaunang Lord na laban na to. Pulasan na naman palagan ng dalawa nating teams. Chakno and then 3mar's actually gonna go down. Zaida, konti na lang kanyang buhay sa pagkakataon na yun. Pero merong heist na ginawa ang Phoenix Army. Clinach ng TNC Pro Team ang Lord na iyon. And they are back in this game. Nakakalamang na ang Omega kanina. Pero bago pa man din uminit ng sobra-sobrang barangay, ay binawi muli ng TNC Pro Team ang momentum. You know, it started from the attempt ng TNC na puntahan yung Fredrin. Smart Omega stopped the camp from TNC and ang ganda ng trigger discipline Hindi ginamit ni Prexiva yung kanyang ultimate para habulin yung ibang members dito ng TNC. But in the Lord Pit, even though Smart Omega yung humahawak ng Lord, yung global cancel, men. Si Storm kasi may Fury of the Phoenix. Wala siyang pake kahit nasa Lord Pit kayo. Papasok na si Trimar, pipindutin niya yung Fury of the Phoenix, na-stun si Ryzen, hindi siya naka-retry. At napakahirap naman kasi talaga, no? Especially kapag magaling mag-timing ng Fury of the Phoenix, yung set yan. Isa rin yan sa mga naging early prototypes ng playstyle nung bago pa lamang na hero sa set yan. And right now na, meron na talagang lugar sa loob ng meta. Ay kitang-kita ang rason kung bakit. Grabe ka naman doon, Zaida. Wow! Jungle pang kalawakan eh. And as in, ang bilis, iba talaga, or meron talaga diferensya with the purple objective, Zaida, and without one. Para dito sa fanning ito, TNC now holding on to 1,000 in terms of gold pagkatapos nung kanilang takedown with that Lord. Pero ganun pa man, wala pang basag na inhibitors. This is still a free game for anybody. Napatingin ako bigla sa item ni James. Parang after kang ikutan ng Fanny ng mga 5-6 na beses, may kasama pang katro. Mapapaisip ka, ano ba nagpapakunat dito? Bibili ka na At ang answer doon ay papunta pa lang pala ng Queen's Wings. Pare, wala pang anti-crash yan. Pag lumabas yan, ang medyo mahirap patayin yung heroes dito ng Smart Omega. To be fair though, like for TNC, ang problema nila is yung ease of execution ng kanilang lineup. Kasi sa Smart Omega, ang dali lang haharap lang yung Fredrin, itotot lang yung mga target, tapos basic attack lang si Netsky. Pero ang problema kasi ng Smart Omega ngayon is yung macro advantage na meron ng TNC. You have these global heroes na may bypass. Essentially, parang may link silang kalaban na may bypass. Uy, napa-flicker. Kasi wala siya sa pwesto Nandoon. Nakita ka agad ng Smart Omega, 4 yun. And handa sila na sapak-sapakin ito si Chakno kung hindi siya mag-flicker doon. Tsaka hindi rin kasi pwedeng mamatay 30 seconds before yung Lord. That's an auto-concede. Pero teka lang, Trimar, makakalipad naman. But in this upcoming Lord Midnight, ano ba ang approach dito of your TNC Pro Team? You know, maybe let Smart Omega take the Lord position kasi again, meron kang bypass. You have the Fanny and the Zet yan. Yun lang, naharangan ni Prexiva. Alamata. Kinabahan din ako parang yun yung mga imahe bago yung sakuna. Hindi ko rin mabanggit baka mga jinx Pero hindi ganon ang mangyayari para dito sa barangay kasi sila pa nga
ang nakahanap dun sa dalawa na sana ay a-ambush Yeah. sa TNC. Zaida, nananahimik at nagtatago sa bandang itaas. Delikado dito si Mingwingo sakaling makita siya. Pero so far, hindi pa naman nagpapakita sa mapa. Si Ryzen lamang ang nakikita around this Lord Pit. Pero kailangan ng lumipad ni Zaida dito. Critical mass on this Lord. Tol. I-all in na ata to, Tol. Tol, hindi binibitawan ng Smart Omega. Diyan naman yung Fury of the Phoenix and Zaida sa may padalikuran. Pero si Ryzen na makakuha niya. Chaknu trying to at least escape from that one. Same could be said para dito kay Trimar. Mabubuhay pa siya after ng torn apart memory. At malinis trinabaho. Smart Omega yon. Wow, what an attempt coming out from TNC. Kamuntigan sana yung retry dito mula kay Zaida with the cutthroat. Pero nilayer ni Ryzen yung kanyang retribution with the Appraiser's Wrath. And that gave Smart Omega the opening that they needed. And even though meron silang bypass dito, no, yung Fury of the Phoenix, yung cables mula kay Zaida, again, the ease of execution is just easier for Smart Omega. Literal, pipindutin lang nila yung kanilang mga skills at mga basic attack. Hindi kailangan i-target. At gusto ko yung nabanggit mo doon, Nomided. Pero James, papasok muna. Nakahanap ka ba? Mukhang makakatakas naman si Trimar. At dedepensa dito ang TNC Pro Team. Napepwesto na si Ryzen doon sa likod. Makakatot ng isa. Chakno ata kanilang mahuhuli. Pero masyadong makunat. Tuloy yung pag-push para sa side ng Omega. Pero mag-aantay ata sila ng minions. Sa isa, ang bagsakan ng mga tore para sa kupunan ng TNC. Ang susunod ay yung nasa bandang itaas dahil yung Lord ay humahakbang na at kakatapos palang bumangga. Omega, ngayon sila naman ang nag-shift towards that goal momentum. Zaida makakuha ng tore sa may bandang ibaba rin. Pero hindi titigil ang barangay para kumatok sa pintuan ng TNC. Pakapalag kaya sila. Andun na yung bangga ng Lord. Pero si Trimar ay magtutuloy-tuloy para wala siya makukuha sa pagkakataon na yun. The stun's gonna be there. Online na si Zaida. Mingwin ay mamamatay! Courtesy of that damage coming in from the TNC jungler. Chaknu, nagkakumpiyansa para maka-atake pero dahil doon, papalag pa rin ang Phoenix Army. Yun yung mga mapapakamot ulo ko na lang sa Lethal Ignition. 50, 100 HP left at nakita kong may kulay blue na apoy. Ilista mo na. At baka si James isusunod pa. Eto na naman yung iba sa mga stun pero ang na-stun ay walang iba kundi si Benny Cutie. Lataga mo na ng turn one memory pero si Trimar tuloy-tuloy pa rin. Isama mo yung Appraiser's Wrath. All of a sudden, TNC triple kill. Zaida, the man that you are. The setup coming in from Trimar as well. Ito yung masasabi natin, would have been a 50-50 play. Pero nung nag-toss coin pare, hindi pa bumabagsak yung coin na setup na ni Trimar para kay Zaida. Nawala kasi yung re-engage from Smart Omega. Namatay yung Eve. Walang reload manipulation. Wala silang kailangang intindihin backside. And now Zaida is free to play the game without the stuns coming out from the Brody, without the control from the Fredrin. Kahit sino makita ng TNC, pwede nilang patumbahin. O siya naman yun namang gagangsta. I mean, look at this replay right here. Yeah, look, James, ginamit niya yung kanyang Bravest Fighter. Wala na rin yung Khalid stun. Si Netsky, even though maganda sana yung positioning ng Brody, he was left in the middle of the fight. And yung setup mula kay Trimar, tatlo kagad yung tinamaan ng cable ni Zaida. Kahit wala siyang purple buff dito, pseudo energy buff, yung nakuha niya kasi tatlo yung kanyang tinawiran. Oo, parang bumalik din lang eh. Dahil sa sobrang daming dikit-dikit doon. What a play mula kay Trimar at Zaida. Giving them back a 2K gold lead against Omega. But right now, Omega pa rin ang may hawak ng Lord na ito. May ruta naman ang TNC Pro Team in a potential retake on this Lord Pit. At kita pa rin nila, Fury of the Phoenix nagamit na. Dolby na burst down na nila kaagad kasi alam nila wala si Zaida pero dumating na yung Fanny. Hinahanap si Mingwin. And then all of a sudden, sineskin na naman ang kanilang punta na paggamit ng Wind of Nature and it's still safe! Bang! It's gonna be at least one going down pero may immortality pa rin. Appraiser's Wrath ay nandun at bagsak si Zaida. Kuha ni Ryzen yung Lord. And then Omega with another counter attack. Walang nawala. Dalawa kanilang kinitil. Benny Cutie trapped between three members. Pero sino nga ba ang na-trap? Baka si Benny pa rin ang mananay pero hindi. What a stun mula kay Netsky and Persiva. 3 down for TNC. A bit unfortunate for TNC. This is where you attribute the difficulty of executing this composition mula sa TNC. Yung cutthroat ni Zaida, men, napunta kay Netsky. Ang kasunod nun, in-stun siya ni Netsky and nakalimutan ni Fanny kung ano yung pantakas niya kasi lumabas kagad yung torn apart memory.
And this is really scary if you are TNC Pro Team. Unti-unti na nawawala yung early mid-game tempo na hawak nila. Big Lord push on to this Omega-powered squad. At makukuha na nga nila ang mid lane. Top lane ay isusunod na. At narito na rin ang Lord sa loob ng base ng TNC. Kinakailangan ulit ni Trimar ng panibagong angulo na gaya nung ginawa niya kanina. Pero siya matutot sa pagkakataon na to. Si Jack nandun na naman sa may panalikuran. Wow! Lumapag na naman ang stun. And then the RWM is gonna be there. Pero si Mingguin na mawawala. And then Brexiba, Netsuki lumalayo na rin. Pero si Jack, sabi niya hindi pa tapos ang laban na to. Sige, Benny Cutie, habulin mo. Pero hindi niya muna gagawin yon kasi kahit papano, all goods na. Depensang malala ang TNC Pro Team. Focus na gawin si Zaida. Sabi niya, penging purple buff. Nakakakuha lang nila ng tempo pero nakasisilip si Ryzen, nakuha pa rin naman. Ang ganda nung setup ng TNC. Fury of the Phoenix into the pushback mula kay Trimar na natulak nila yung ibang members ng Smart Omega sa loob ng base ng TNC. At sobrang sama nun para kay Mingguin kasi naging baliktad yung angulo ng real world manipulation because of those Nimbus clouds. At kung maalala natin yung naging itsura niya doon was right under the base turret as well. So ibig sabihin ay hindi talaga siya makakarami. And for Omega, yes lamang pa rin sila. But they did get 2 inhibitor turrets out of that push. Tatagal pa po ang ating laro as we hit the 20-minute mark. Safe to say, ay hindi na masyado nagmamatter ang ating gold lead ngayon. Right, and it definitely makes this a macro game, specifically para sa TNC kasi may kailangan sila na panibagong lane na alalahanin which comes to Omega's advantage kasi kanina hindi pa ganun kalaking problema yon. They could still go toe-to-toe against this Omega squad pero ngayon, andyan si Benny Cutie, alalay na Chakno and everybody else kasi yan, buti na lang para sa TNC, yung Lord ay magsuspawn sa bandang itaas so there's nothing for them to worry about as long as they can take care of their lanes. Yeah, all focus is on the bot side, honestly. Smart Omega, kailangan nila abangan yung entry ng Fanny kasi they have to establish the slow push. Kasi kapag nakatulak yung waves dito ng Smart Omega sa may bot side, they can just brute force the Lord fight with the Fredrin, the Lapu, and the Khalid. So in all honesty, even though may macro advantage dito yung TNC, they have to execute it perfectly kasi yung brute forcing capability ng Smart Omega ay napakataas. But do take note, for Smart Omega, hindi rin ganun kadali i-take tong Lord na to kasi may Fury of the Phoenix pa na sila kailangan intindihin. Oo, medyo kinabahan ako doon Dumadami na rin ang mga lumalabas na kable ni Zaida. And you said the macro advantage still exists para dito sa TNC Pro Team. And medyo swerte pa nga atang TNC na yung long lane nila ay may inhibitor turret pa. But as you said, Midnight, brute forcing their way into this Lord. Omega ngayon ang nagsisimula. Ang tanong ay itutuloy ba nila? The Fury of the Phoenix is available. Holy Crystal pick up as well para dito kay Storm. Kompleto ang mga battle spell natin dito pare. Reset ang ating makikita para sa Omega. Pero nagkaroon ng oras si Perxiva para mahanap itong si Benny Cutie. Nilalayo niyan ngayon. Chakno, Trimar humaharap na naman. Si Netsuki mapapalayo at andun! Si Ryzen para kunin yung Lord. And then ito na naman yung panibagong pagbalik mula sa side ng Smart Omega. Nandun sa padalikuran si Netsuki. Gumamit ng third part memory. Pero si Chakno tatakbo. Benny Cutie maglalatag ng stun at wala na namang mamamatay. Pero sinong kukuha ng Lord? Walang iba kundi ang Smart Omega. Medyo mahirap kasi retrehan yun. Full stack Fredrin with the Appraiser's Retry combo. 6,700 damage. Zaida stood no chance when it comes to stealing that Lord. At ito rin yung masama kung napasobra ka o madamay ka sa sampal ng Appraiser's Wrath na yun. That would have been lethal too. At ngayon meron ng Lord dito sa may bandang mid lane. Zaida naghahanap ng milagro pero nariyan na nga rin ang damage na nanggagaling kay Storm. Pero mukhang mahanap na nila si Jacknu. Ando na naman yung stun. Si Trimar naglatag na naman ng kanyang skills but then all of a sudden napakarami ng mga dishes and amounts, especially with that Mountain Shocker coming in from Benny Cutie. Pero siya mawala sa pagkakataon na yun. Napakaraming low mula sa side ng Smart Omega. Igugo ba nila to? Yan ang ating inakala pero hindi pa rin tapos. They're still holding on for dear life. Hindi kasi pwede mag-commitment. Pag pumasok sila, pwede silang ubusin nung Fanny sa loob ng base. Alam naman natin kung gaano kadaya yung Fanny sa loob ng base. Lalo pa may hawak na purple buff si Zaida kanina. Uulan ng mga kable mula sa TNC. Pero mukhang itutuloy pa ata nila ang kanilang push attempt. Benny Cutie still 25 seconds bago lumabas. Pwede pa itong ipagpatuloy ng Omega. Pero mukhang purple buff muna ang kanilang paglalabanan. Zaida umaaligid doon sa may bandang Gertney. Ita-atake niya na to. Dire-diretso na to. May iwasan niya ng bahagya pero si Ryzen makakapag-force ng immortality. He got more than what he wanted at that point in time pero mag-go-conceal. Hahanapin. Ito na ang Task Force Omega. Hahanapin ang kriminal pero makakataka si Zaida.
Teka lang gumamit din ng Fury of the Phoenix. Medyo big ultimates ang na-force doon. Pero just in time, sa ating Lord ay available naman na ang mga iyon. Grabe, criminal na criminal, smooth criminal yung galawan ni Zaida. Nakuha niya yung purple buff, tinanggal niya yung immortality at sabay takbo. And rekta kagad sa may ibaba, in-establish yung slow push. Now, Smart Omega has to reset that lane. At least 2 heroes will show up there. TNC, they can look to set up. Pabalik na yung Fury of the Phoenix mula dito kay Stone. Importante ma-set up tong long lane na ito once again for the side of Omega. Hirap silang sagutin itong mga split push pressure na hinahatid ni Zaida. At swerte pa sila no, na nakakuha sila ng early inhibitor turrets for this Lord fight. At least kahit papano ay isang lane lamang kanilang kailangan bantayan. Ang mahirap kasi dito for Smart Omega, kalaban nila ang daming vision eh. May ulti yung YSS, may ulti yung set yan. Tapos kailangan mo pa intindihin saan manggagaling yung Fanny. But Ryzen, he's gonna do what he did earlier. Magpapastack siya dito sa lore, papahit siya, papalakihin niya yung kanyang crystallized energy. Trimardo, may nagpaplano, may nagpaplano. May ginagawa. May balak ata ang TNC dito. Pero Omega, mukhang ipaburst na nila Lord. Fury of the Phoenix, still available. Conceal play na itawag na rin. Benecutie doon sa likod. Sino makakuha ng Lord? At doon na naman si Ryzen and he's done it again. Pero si Netsky, ang kanilang buburuan dahil wala na nga siyang immortality. At siya yata ang unang babagsak. Pero nandun yung oras at tamang pagkakataon. Pero babagsak pa rin siya sa kamay ni Tremor. Side na sa may bandang likuran, trying to at least force out the other immortalities as well. Pero kahit may isang nakitil, sa kanila pa rin ang Lord Kill. Oh my goodness. Plays after plays. Look at the graph. We're down to 40 gold lead on the side of Smart Omega. Hindi na nagmamatter yung mga pinagdaanan nila. It comes down to the macro decision. These micro decision, TNC, buhay pa sila pero hanggang kailan? Walang gold lane ni Smart Omega ngayon, so baka madepensa pa nila tong Lord na to. Oo, most likely, kaya nga itong depensahan ng side ng TNC Pro Team without a marksman. 25 seconds pa bago lumabas si Netsky. Mahihirapang mag-push ang side ng Omega. Pero pwede pa rin nilang gamitin ang Lord na ito. Pwede pa rin nilang gamitin yung mga minion waves doon sa may bandang ibaba. Chakto ngayon, nasa harapan ng 4 na miyembro ng Omega. Pero napakakulat pa rin. At mukhang magbibigay lamang ng vision. Benecutie, however. Nako. Ito na yung grand lead-up. Mukhang ipapalik niya talaga to. Andun na naman yung dalawang stun. Ang target niya wala iba kundi si Mingwin at andun sa may badalikuran. Itong si Jackno, si Zaida, susunod na rin. Pero may stun! Nagagamitin! Makakuha pa rin si Benecutie ng kill. And then an abrasive shot coming in from Ryzen para ma-stun si Benecutie pero makakaalis pa siya. And in the middle of it all, Stone defending TNC, getting a kill. They're still fighting to death. Time check, 26 minutes sa Brawl Fest na nakikita natin between TNC and Omega. Ang pinakamahabang laro natin so far was in week 1 na umabot ng 30 minutos at hindi na ako magtataka, Midnight Enhance, na umabot tayo sa ganitong oras din. Well, napag-usapan naman natin kanina, hindi ganun kadali for these two teams to actually both take objectives. That is also true sa base na magkabilang koponan. Imagine mo paano kaya end Brody yung hero mo. Ang hirap tumawarlock niyan. Kailangan manalo na Smart Omega sa team fight. And that is also very true for TNC. Even though may pang tower lock sila, ang kukunat at ang lalaki ng muscle doon sa unahan sa harap ng barangay. And looking at yung mismong numero, it was week 1, day 1, Onyx Philippines kontra Twisted Minds. Umabot ng 30 minutes, 39 seconds ang ating laro na iyon. And right now, we are 27 minutes in. 6 na minuto pa kung gusto nilang, actually no, 4 na minuto pa. 4 na minuto. Kung gusto nilang talunin. Wait lang, naultihan ba? Naultihan ba? Naultihan na. Naultihan. Pero may certain distance kasi yung Fanny na kaya niyang i-disjoint lahat. At na-reach yun. Na-reach niya yun. May isang alaala na lumapag. Actually, hindi siya distant eh. Parang movement speed traveled. Medyo ganun yung concept niya. Pero weird kasi minsan sa basic attack hindi na disjoint. Well, sabihin na lang natin na top ni Zaida ang Speed Force. Oo. Yun na ang pinaka-explanation. Sabado kasi ngayon eh. Sabado nga ngayon. Shoutout kay Brigida. Alam mo, buti na sabi mo yan. Kasi sa ngayon, yung magiging mahabang gabi ng TNC ay mas hahaba pa dahil yung Lord ay nasa baba. So they're gonna have to be very careful on how they're gonna approach this. Kasi kailangan pang mag-clear ni Zaida bago makapalag yung TNC doon sa Lord Pit. And Omega's gonna be ready for that. Ito na ata yung pinakamasayang Lord para sa Omega na malayo yung kailangan na lang tignan at hindi masyadong kailangan bantayan. Alam mo, sa totoo lang, masaya yung, yung Lord
for Omega kung hindi din Filipino team yung kalaban nila. Kaso problema kasi Filipino team din. Tingnan mo, lumulord push 101. Naka-slow push na naman yung itaas. Hawak yung River. Hindi ganun kadali for Smart Omega to take this Lord. Rinse and repeat yung ginagawa nila. Yung tactic ni Ryzen kanina na ginagawa niya is magpapastack siya sa Lord. Papalakihin niya yung damage sa kanyang ulti. Tsaka nila i-go. Kaso ang problema, nauna si Trimar sa pwesto. Hawak na yung Lord. Actually, in fact, TNC yung nauna. Oo. Si James ata magiging unang target dito ni Zaida. Sasaktan lamang pero napakakunat na rin kasi ni Labu-Labu. At sisimulan na nga ng TNC Lord na ito. Si Panic Cutie ang hawak. At medyo delikado ata ang buhay niya. Perxiva already in front of this marksman on the side of TNC. Maganda din na mabanggit na ang mga battle spells natin ay kompleto. Maliban na lamang kay Netsky, 15 seconds on his flicker. Nakita ni Netsky kung nasan si Chakno, so he has to find a different position, and now it reverts back to Smart Omega being in control of the split. They have to reset this low lane mula sa TNC, but against Smart Omega, they will likely just brute force. Oo, medyo malayo pa, ang lili pa rin ng Fanny na ito. Pero mukhang ready na rin ang Omega ipagpatuloy ang Lord. This will be a 29-minute Lord. As si Chakno magbibigay ng vision. Penny Cutie going in. Ryzen nasa harapan. Taunts, Trimar. Pero mukhang i-reset na naman nila ang Lord na ito. Si Setyan ang ipapadala ng TNC Pro Team para protektahan ang kanilang lane doon sa may bandang itaas. At ito na nga yung sinasabi mo, Midnight. Lamang ang Omega sa pagpapatagal ng Lord dance na ito. You know, I was kinda surprised na binitawan ng Smart Omega ito dahil nga nakita nila na nandun na sa may bandang itaas si Zaida. Pero guys, bilang na kayo. 3, 2, 1. Welcome to 30 minutes. Walang usap-usap. Trabaho lang. Pero alam mo, dinelay ng Smart Omega yun, reset nila kasi nakita nila, aside sa nakita nila na nandun si Zaida sa taas, hinihintay nilang mawala yung purple buff. Pero si Chakno, men, hindi siya tumitigil para magpakita ng impormasyon sa iba sa mga members ng TNC, pero mukhang hindi nabibitawan to ni Ryzen. Will Zaida get there on time? The answer is going to be no! Dahil si Ryzen pa rin ang makakuha niyan. Mukhang magpapalaga na lang ang dalawa sa ating mga team sa ngayon dahil RWM may bibitawan na naman ni Mingguin, pero yun nandun si Ryzen para mag-taunt. Chakno's gonna be there. Nasaan yung atake mula kay Zaida? Hina-target niya. Walang iba kundi si Netsky. At siya mawawala sa pagkakataon na yun. Wala na yung main damage dealer ng TNC at yung Omega pa rin ang makakuha ng Lord 30 minutes in. 70 seconds para kay Zaida. And we have passed the longest game mark para sa Season 17 as we hit 31 minutes. Si Chakno na ata ang susunod nila at nahanap nila si Netsky sa likod. Wait lang! Sasapakin! Medical go time nga sana kaso siya yung sinapa pabalik! It's gonna be Chakno na mawawala sa pagkakataon na to. May immortality pa naman kaya makapag-buy time pa yung iba sa mga members ngayon ng TNC. Pero dalawa na lang yung nakadepensa doon sa kanilang base. 5 pa ang buhay sa barangay. Will they be able to hold it off? Si Zaida 30 seconds pa bago lumabas at humahampas na yung Lord. Dreamer, Benny Cutie, Stoma ang gagawin nila kontra sa barangay dahil sila'y kumakatok para sa kanilang unang panalo this Season 7. WM na naman yung nasira ang Torre. And then nandun na naman yung Fury of the Phoenix. Pero si Netsky tumutuloy-tuloy lang. And this marks the end. Omega, first win of Season 17.